Yes, ma'am. Siya na po ang pagbabayaran nito. Kasi siya po ang diskatyan. Maraming additional viewer yan. Hello mga gagayam! Isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Share ko lang itong video nung nagtungo kami papuntang Cagayan. At kabilang nga dito ang mga isla ng Santa Ana, Cagayan. Nag-island hopping kami at ang kauna-unahang isla na pinuntahan namin ay ang Palawi Island. Huwag kang masusurpresa kung papahintuin ka ng mga uniform personnel dito sa Arco. Tatanungin lang naman nila kung ano ang purpose mo sa pagpasok dito sa Freeport mula sa bayan ng Gonzaga. Almost 1 oras din ang travel na medyo humahagupit. Hello guys, dito kami ngayon sa Port Irene entrance at susubukan namin na mag island hopping dito. Gusto ko pumunta sa mga pulo. Na 1,000 pulo ang natuwa. Teta Marcos, ayos ba? Nasaan ka ngayon? Pinapakain ko ng platters. Port Irene. Dito sa loob ng port ay may mga magigiliw na staff na handang umagapay para sa aming pamamasyal. Nakadepende ang halaga ng bawat package kung ilang isla ang gusto nyong mapuntahan. Shout out po kay Ating Dayan ng Relax and Stay Beach House, isang kapamilya na siyang kasama namin sa pamamasyal ng mga isla dito sa Santa Ana, Cagayan. Mga gagayam, kung may travel kayo dito sa Cagayan, particular sa bayan ng Gonzaga, ay inirekomenda ko ang Relax and Stay Beach House. Inilagay ko na sa link ang kanilang Facebook page sa description box dyan sa ibaba para makita mo din ang iba pang detalye. Yun, Tito Doc. Yun. Do lang. Oh, beautiful ah. Shout out din po sa family Ilayat, Uncle Simo and Auntie Presi sa inyong mainit na pagtanggap. Hello guys, ito na yung bangka na sasakyan namin para mag-island hopping Santa Ana, Port Irene. Ilang sir? Sobrang enjoyment natin ngayon ha. Sulit na sulit. Simple happiness. Create your happiness. Kaya naging simple happiness. Maraming additional viewer yan. Kaya yan. Hawak. Oh. Brad, sensyakan, sakpay lang. Wait up lang. Wait up lang, up. Up, may sabay. Videographer ka na udi. Baka may crocodile naman doon. Oo. Sigurado yun. Kaya nga crocodile. Yun yung isa dinosaur. Lalayo na tayo. At eto na nga mga gagayam, tuluyan na nga kaming pumalaot patungo sa aming unang destinasyon, ang isla ng Palawi. Sa aming paglalayag, naging maayos naman ang panahon. May konting ulan at sakto lang naman ang wind speed. Siya nga pala, huwag niyong kalimutan na magdala ng pagkain at inumin ha, dahil hindi lahat ng panahon ay may available na mabibilihan sa isla ng Palawi. Nasa 1 oras ang paglalayag mula sa Port Irene hanggang sa marating namin ang isla. Goods na goods din ang bangka na nasakyan namin. Naka-double engine din kasi at kahit medyo nagliligalig ang panahon ay kayang-kaya pa rin ang biyahe. Medyo may kalakihan din kasi ang alon sa parteng gitna.
Sa wakas, narating na rin namin ang isla ng Palawi, tanaw na ang abandoned lighthouse at ang monumental signage ng Palawi Island. Nag-reduce na ng speed ang bangka, malapit na kasi ang Pangpang. Ha? Yes, sir. Katalan ng tao. Magalit tayo. Sige, basahin mo na yung ulo mo. Hindi na napigilang lumangoy ni Kuya Boy Marcos mula sa malakristal clear na tubig at maputing buhangin. Yun nga lang, hindi masyadong pino kaya obligadong isuot ulit ang tsinelas. May mga broken shells kasi na matatalas. Oh. Nandito kami sa Palawi Island at aakyatin namin ang White House, yung malayo doon. Tok-tok. Ilang steps yan? Ewan ko, ilang steps yun. Bibilangin ko mamaya. Bunga ng hala. Bawat tourist destination ay may mga local people na staff na mag-a-assist. Dito nila ilalahad ang mga serbisyo nila at kung anong mga activities na pwedeng gawin habang nasa isla. At syempre, log-in muna for documentation purposes. Kaming 5 lang ang aakyat. Nagpaiwan na si Madam at si Lolang Eps Beauty. Siyempre, may kasama kaming guide at bago pa man namin akyatin ang bundok ay isinailalim muna kami ni Tatang Guide sa orientation, mga do's and don'ts at pati na rin ang lugar na pupuntahan namin. Ang ating endurance. Talaga naman na walang makakapigil sa grupo dahil nag-uumapaw ang malakas na enerhiya namin sa pag-akyat doon sa tower. Simula na ang akyatan gamit ang konkretong hagdanan na may banayad na baitang. Anyways, banayad din naman kasi ang terrain ng bundok. Kaya naman hindi mo napapansin na habang naglalakad ka mataas na ang elevation na nararating mo. Ito ang unang tagumpay ng grupo, ang marating itong monumental signage ng Palawi Island. Kasama si Tito Doc at saka yung mga ibang tropa na nasa baba. Malayo-layo din to, guys. O sige guys, takbuhin na natin para mabawasan na to. Para Ayun si Boy, nagmamagaling si Boy. Tignan natin mamaya gabi. Magaling yan. Oo. Siya nga pala mga gagayem, ang konkretong hagdanan ay hindi tuloy-tuloy hanggang sa itaas. Meron din namang mga lugar na footpath lang ang dadaanan. Pero no worries, dahil sadyang dinadaanan na talaga ito ng mga turista na bumibisita dito. Ang lighthouse, tanaw na. Nandito na talaga. Abandoned lighthouse ano? Solar pa siya doon sa taas. Very old na, no, Marchos? nakakatakot hindi. Oh? Kasi na-abandon. Yeah. Mm. Sabi dito, let it be known that kakatakot. Ha? Hangin-hangin pa. Walang salaw. Papa, yung papers natin, papa ko. Marami akong nararamdaman spirit dito. Oh. They are crying. Hello guys, nandito na kami ngayon sa compound ng lighthouse at saka very old na siya at abandonado nga ito. Sige, at tingnan natin dito sa kanyang paligid. Yan.
Dito siguro nakalagay yung generator. Pero kinain na siya ng mga paikus na halaman. Ginagawa kong bonsai materials. Luming bilang say. Ito na si Tito Do. Naku, hindi talaga maganda. Siguro, hindi ko. Ang lawak dito. Sa loob niya. Guys, lika. Parang ano ata ito guys, linipad yung bubong dito. Oh, sa lakas ng hangin. Siguro At saan, hindi to. yung pintuan na kulay blue na yon nakasarado para walang maka-access papunta doon sa lighthouse tower. Ito ang itsura ng paligid at loob ng lighthouse. Nagawa naman sa makakapal na konkretong pader at sa tagal ng panahon ay unti-unti itong binabalutan ng makakapal na ugat ng balete. Ibang klase talaga ang persa ng kalikasan pag sila na ang mag-take over sa gawa ng mga tao. Napaka-presko ang hangin dito sa itaas. Parang nakakaantok dahil na rin siguro sa pag-akyat. Pero kung ikukumpara ko ang degree of hardship ng akyatan sa Calao Cave, masasabi ko na mas madaling akyatin nang walang ka-effort itong abandoned tower na ito dahil nga sa banayad ang slope ng bundok. Pero kumonsumo din kami dito ng 30 minutos na lakaran. Magaling din palang photographer si Tatang Guide, kaya picture muna ulit kami dito sa lighthouse. Medyo naambon na kasi at makulimlim ang paligid. Yan, kumpleto na ulit ang grupo. Dumaan kasi sila kadamo sa ibang daanan sa parteng tagiliran ng bundok. Habang kami naman nila utol ay sinundan namin ang konkretong hagdanan. Nandito na rin ulit kami sa paanan ng bundok pabalik sa kampo kung saan naghihintay sila Madam at Lolang F's Beauty. Sadya talagang mga damo lang ang nandito sa lugar na ito. Parang bukid dun ang datingan ba na parang sumasabay sa sayaw ang damo sa kumpas ng hangin. Handa na ang lahat para lisanin ang old lighthouse tower. Nakapag-swimming na din ulit si Utol at Kuya Boy Marcus. Ang susunod na destinasyon ay ang Baratubot Falls. Para masundan ninyo mga gagayam ang aming pamamasyal dito sa Cagayan, i-like mo na ang video na ito, mag-subscribe at wag mo na ring ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na videos. Hanggang sa muli, paalam! At syempre, ako yung last na sasakay.